Dagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, radyo publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Yes, good morning, good morning. Good morning, Eastern Visayas. Maadjong buntag ganatong tanan sa mga suki natong tigpaminaw dinhi sa atong 104.7 FM. Atong tulumanon, good morning Eastern Visayas, uban ning inyong higalag-alagad sa kahanginan Gemma Destriza, og diri sa master control atong katugbang si Noel Palugod, ingon man si Engineer Noki Parado. And of course, atong mga kaubanan diri sa sa atong studio sa atong Radyo Pilipinas Sogod, full force karon, no? Kay it's a Monday, first day of the week. Ang atong admin officer, Miss Rosemary Mikate, June Amora, og Igoy Paul. Uban sa itong mga frontliners, sila Aljon Malot, Miss Ria Mikate, Ruel Bugnos Jr., Dalia Abiera, Orit Ugchevic Epez, sa pagpanguna sa itong station manager, si Paridudens Alaras. And karong buntaga mga higala sa atong panaguban sa atong Good Morning Eastern Visayas, ato usab nga makauban karon ang ato nga mga sister stations sa tibuok Eastern Visayas. Yes, atong makauban sa Radyo Pilipinas Borongan Eastern Samar this morning, si Miss Sok Aberia. Good morning, good morning. Diha, no? Sa itong mga kaubanan, tanaw na ito atong Código Penal. Yes. Atong mga kauban, si Miss So, karong buntaga. Good morning. Okay. So, napod sa and yes, si Miss Sok Aberia, no? Sa Radyo Pilipinas Borongan Eastern Samar, atong makauban this morning. And of course, sa Radyo Pilipinas Calbayog City. Yes, ang atong young and pretty nga si Miss Susette Pretencio. Oh na, naka-live na. Yes, good morning, good morning. And of course, ang atong PIA, this morning atong makauban si Rod Victoria. Kami maghatod sa labing labas nga ma-informasyon mga higala dinhi sa atong panaguban sa atong tulmanon. Good morning, Eastern Visayas. Okay, kahimtang una ta sa atong panahon mga higala.
Yes, diri karon sa lalawigan sa Southern Leyte, kaapil man ta karon sa LPA o kaning gitawag na tog habagat, no, ang Eastern Visayas. Apil jud gi-mention ang Southern Leyte mo sa ning early morning gidapo na ta sa pag-uwan-uwan. Pero pasalamat pud ta kay for the past few days ara puntan diring kainit, no, diri sa Southern Leyte. Pero ampo lamang puntang dili pod mo palabi kay kung straight gani ang pag-uwan-uwan og one day malisang natatungod sa baha and then mohumok ang juta mao na nang maangko na nato ang mga landslide, no. Sa supply sa tong kuryente, it's 24 hours nga ta makasinati og power interruption, no? Why power interruption yesterday o kaganinang kadlawon, and then ang atong supply sa tubig, it's okay ra. Why problema mga higala. So Brigada Eskwela magsugod na usab karon. We are hoping one man lagi, no? Manghinaot ang tanan nga mosalmos sa Brigada Eskwela makadadaan og pangsangga sa uwan. Unja, kumusta naman mo? Daghan ka adyong nangutana nato, daghan ka adyong nag-ask nato about sa mga protesta sa miaging midterm election. So wala pa ta maka-follow up sa COMELEC o gingon man sa ato nga atong mga kaubanan sa RTC kasi atong nasairan mga higala. We have 3 municipalities nga pasaka silang protesta. It's San Ricardo, San Francisco ug dinhi sa lungsod sa Sogod. So we're hoping nga ang atong kining atong pag gihimon lang protesta mahuman na kay giingon man tong marathon sa atong papaspas kay magsugod naman ang mga elected nga mga officials karong 2025 to 2028 mag-start sila karong July 1st. Atong po na sa atong anniversary sa atong lalawigan sa Southern Leyte. Okay. Atong takna mga higala 8 minutos na o 7 minutos pasado alas 8 sa kabuntagon dinhi sa atong panag-uban sa atong tulumanon. Good morning, Eastern Visayas. Okay, so mag-start na ta mga higala. Signal check out na ta, pangumusta sa atong mga suking tigpaminaw o ingon man sa mga kahimtang sa panahon sa atong mga sister stations. Yes, atong unahon ang Radyo Pilipinas Calbayog City, si Miss Susette Pretencio. Yes, Miss Susette, good morning. How are you this morning? You look so young and pretty. Good morning, Eastern Visayas. Yes, so damo nga salamat, Miss Gemma. Thank you so much. Ngan sa bugos nga pwersa sa RP Sugod sa pagpamuno ni Sir Dindo Alaraz. Mapay nga aga liwat sa atong kaupod ng sister station sa RP Borongan. Mapay nga aga ka ni Miso Cabereya sa bugos nga pwersa sa RP Borongan sa pagpamuno ni Ma'am Ruth Rivera Abunda. Yes, mapay nga aga sa aton nga tanan. Good morning. Yan ang Lunes. Ako ani yung mga kaupod si Zet Pretencio. Ngan kaupod liwat natin sa Master Control, Sir Engineer Francis Marnie Balvez, ngan si Kuya Ezra Taro, ngan si Kuya Israel Gonzalez. Dede sa Syudad San Calbayog, Miss Gemma. So, dede sa Calbayog, pares gihapon sa Sugod, Southern Leyte. Moran-uran kami nga ay niin mahitungod sa low pressure ngan sa habagat. So, kanina nga kaagahon, mga siguro alas 3 or alas 4, baga nagsubas ko, So, kusog ang hangin nga nanuran, para bagad madali gadlad to. Sa ipagkaya na, diretsyo na ang pag-inuran dede sa Calbayog. Mao nga maging laging handa kita. O dara dapat sa payong, kapote, kalo, tapos sa mga low-lying areas, sa mga madali nga magtaas ang tubig, madali nga magbaha, pagdara nalaliwat ka mo sa butas. Oo, kay para iwas kita sa leptospirosis, labi na nga dahil nakukuha, kung nakasubog-subog kita sa mga baha, tapos may ada ihi sa mga yatot, diba? Mao na lang, mas maging ready na lang kita, always ready kita, magdala na lang sa mga butas, Kadi naman kita sa aton mga utilities dede sa Calbayog.
parte sa aton kuryente an sa Melco 1 o Kakulop nagkamiada sa brownout dede sa Calbayog sa city proper iton mahitungod sa to nga nakascheduled nga NGCP nga pag-repair sa mga linya. So tikang sa kaagahon mga alas 6 pagkakulop bumalik liwat ang kuryente. Dito sa amon sa Dagom. So na pausa kami kay bumalik man dahil pagka alas 9. So ang rason ngayon sa kay scheduled power interruption sa Dagom ngan iba nga parte nga mga barangay sugad sa Kapookan, Tobrero, Pandayan, Tugaysano, JD Abilino Street, Uton, rason sa pagkaparang sa kuryente may tungod sa correction sa take-off feeder sa Kapookan Substation. So, nakaschedule na sana alas 6 san aga hangtod alas 9 san aga. Pero dito sa city proper, since may sarasan sa kanan NGCP nga scheduled power interruption, nga duro-diretso hangtod pagkakulong. Sa pagkaya waray nagpagawa sa bag-ong advisory sa Melco 1 sa bag-ong power interruption. Parte naman sa aton tubig, ang Calbayog Water Company Incorporated nagpagawa sa water tanker repair update ini as of June 7, 2025. Hitungod sa replacement sa silicone sa engine fan, reface sa cylinder head, and sa change oil. So sumalasan Calbayog Water Company Incorporated ini nagpapadayon. Pero matatapos ang era paglaom nga matatapos iniya na nga Lunes. May tungod sa sini nga padayon nga pag-repair makaka-eksperyensya sa no water ang mga konsumidores nga ginsiserbisyohan pinaagi sa water tanker. So particularly ang mga apektado nga mga areas dito sa upper parts sa Fulgencio, dito ini sa Barangay Dagom, parts sa Narcisa ngan Sitio Caballero. Okay, take note pero hindi man ang paglaom sa Calbayog Water Company Incorporated nga posible yan ang Lunes iniin matatapos na kan mabalik na sa regular nga pag-abid sa tubig. Alright, sa peace and order naman dito sa syudad San Calbayog kami in generally peaceful so waray mga nahipatik nga mga reports and krimen. Lugod, good news para sa aton mga miyembro sa LGBTQIA+ community. Opo. Kay Kakulop o sa Sabado nagkamiada sira sa Pride Walk o nagparade sira sa city proper dito sa syudad San Calbayog. Nga kundi may dasira sa mga costume, may da mga colorful nga mga bado era ginpakita god an era identity. Era personalidad. Nganito nagpapadayon nito ng mga series at aktibidad iton para sa selebrasyon sa Pride Month nga tungin sa Salinurog kada bulan sa Hunyo. Ngan kakulupliwat nagkamayada sa clean up sa mga coastal areas. Dito sa syudad San Calbayog ito naman selebrasyon sa World Ocean Day. So siya mga panitabo dito sa syudad San Calbayog sa ito naglabay ng weekend. Ngan mga update naton sa aton panahon ngan sa aton mga utilities dito sa syudad San Calbayog. Alright, para naman sa itong mga nahikay nga balita sa RP Calbayog, Amandayahan Port sa Basay Samar operational na. World Ocean Day gan sa Linurog sa syudad San Calbayog pinaagi sa synchronized coastal cleanup drive sa tanan nga mga barangay. Samtang Pride Month celebration manilampuson nga ginlansar sa Calbayog Rainbow Care Project ng Pride Walk igindumara. Nga Department of Information and Communications Technology o DICT ginlansar ang eGov kiosk sa Calbayog Samar para sa mas malaksi nga public service access. Alright, ayaw ka mo pagbaya sa niyong mga radyo, ayaw ka mo pagbaya sa niyong mga live stream sa Facebook man o sa YouTube. Ay ato niniig na detalye sa second part sa natong taramdan. Good morning, Eastern Visayas!
Morning Eastern Visayas. Yes, sa atong takna mga higala dinhi sa atong sibianan sa Radyo Pilipinas Philippine Standard Time, 15 minutes after 8 in the morning, ug di ta maglangay. Ato sang pangumustahon karon ang atong sister station sa Dakbayan sa Borongan, Eastern Samar, pinagi ni Miss Sok Aberia. Yes, good morning Miss Sok. Good morning Eastern Visayas. Morning Eastern Visayas. Yes, daghang salamat Ma'am na Gemma. Sugod man na natin mga kauban diha sa DYSL, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Sugod kan SM Dodens Alaras. Yan, sugod man kanda Miss Susi Pretencio. Dito naman DYOJ, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Calbayog. Mustayu nga dakan SM Jean, sugod man kanda Lowid J and Company. Ngan syempre maadyong buntag liwat natin kauban ka PCO Sir Rodrigo Victoria nga nato nagwa-watch nan mamati yan Sibiahan tutulo nga nagtatarambayayo nga istasyon ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko din na Eastern Visayas. Syempre labi na nagwa-watch. Yes, didi haamon pagkaya na waray abiso in power interruption kay na weekend han Sabado nakasinati didi and napirang nga mga lugar ay Eastern Samar hin brown out lakip na kami didi downtown area yan syudadan Borongan tenged nga nagdumara hin reconductoring han three-phase nga linya anamon didi mga kapatid dahan Isamelco adton maintenance personnel. Kapag taga-tubig, okay, iton awas, iton mga gripo. Kung anong gripo di destasyon, ang pagbabasihan, pwede kami mga concessioners and Borongan Water District. Pero mag-iya na nga niin nga diri, good na uranhin masulag. Yay! Sana diri otro mahitabuan namon na sinati sadto. Basta taghuraw di dihaam, nahuraw daman itit awas si gripo. Mababunak nga ni daman, waray daman, kay lubog, kay waray pahit nam di filtration system. Kaya invest, mano gobyerno, para kami, anton na mga burunganan, maka-experience naman in the best nga water services. Didihamon na syudadan Borongan, nakarasikas, nagbabayanihan, pagtaga-brigada eskwela, nga ni didihad to ating istasyon, DYS Radyo Pilipinas Borongan, linabay didin trumpo. Sinyales nga naman yaw didi nga eskwelahan Tabuk Elementary School in magbrigada eskwela. A comprehensive arustanan. Tanan nga mga eskwelahan didi hamon. Syudadan Borongan nagbrigada eskwela nga ni gindumarahin ni Anton kick-off ceremony nga tinambungan ng DYS Radyo Pilipinas. Naglabay nga Huwebes. Dito naman Fidel E. Anacta Senior Memorial High School, Barangay San Jose. Sa hiton mga tayaw nga mga lugar ang syudadan Borongan pero nakakadto na kay giupihin nga adto it kalsada. As to the panahon, maaram didi amon kasamang Suset and Ma'am Gemma pero diri sugad dita Calbayog nga nagpapudeskam andi na syudadan Borongan paggawas natin ng kagahon so far waray mga magtaligsik ambot nga wa iba nga barangay pero yan na medyo maaram. Pero diri daman napainsima hi Mr. Sun nagmamalaka shine here. Kung ito ang regions ni Mr. Sun ang pagbabasihan, ito ang amon dideportahan. Pero maaram, pero diri naman hiya nagdididal mutak. So kung magawas kita, may mga appointment, engagement, pagdara na damang kitahin na payong, kay bangin daman tigda nga pumades. Maturi na, bisan kung libre medicine na hitdidiha, mora sa may timsog, maupay tapan lawas. Yes, adi, kay 20 minutos na nakalabay alas 8. Anay, anak ko niyan di partner. Ki Engineer Kutsyufem. Nga galuntan.
Nakagarnat siya pa naman, Ma'am Jima. Ikita naman kay alams na, das na. Damo nang dalagdag nga inabat na mahagkutit aton Pilipinian at tayo salit nagpinunyos lagyap kita. Yes, nagpakagarnat siya didi ito naman yung mga kauban na DYS Radyo Pilipinas Borongan unina ada magpipicture taking kami hin karigunan ngay kami in nasunod hitigin sasagda komisyon han serbisyo sibil. Adi balitaw adto naman ay share adto nahikay nga mga balitan ares gaduhan natin nga mga kauban han production team han DYS Radyo Pilipinas Borongan naging mamayuyon Miss M ni Ate Ruth Rivera Bunda. Siyempre tanan kami hit. Tibuok nga pamilya DYS yat gimpapaura. Siyempre naman naman chapter cute si Kuya Joey Policarpio. Adi adto nahikay nga mga balita hadton yung mga ka-RP di naman na DYS Radyo Pilipinas Radyo Publiko Borongan o plan balik eskwela interagency convergence nga masiguro tuhay nga opening of classes pagdudumaraon ang DepEd Borongan nga Eastern Samar Division. Halarangan ng agrikultura por lo menos 350,000 pesos. Kitahan mga parag-uma San Policarpo didihamon na Eastern Samar ipinagi hatun DA saad program. Natag naman iton pagtaga-kultura Cultural Heritage Art Exhibit nagpapadayon obra maestrahan mga local artists eventual showcase. Samtang yan naliwat adtun ultimong adlaw ang pagkarawat ng aplikasyon para ang pagdudumaral nga Kasalang Bayan 2025 ang LGU Borongan pakyantabay han katukiban na nasabi nga mga notisya unyang taud-taud. Ito ang pagbalik kan Good Morning Eastern Visayas tudihala mo mga ka-RP, mga ka-PCO. Morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Yes, salamat Miss Sok Aberia diha sa Borongan Eastern Samar ug samtang sa mananagunang kalambuan sab diri sa atong lalawigan sa Southern Leyte para sa atong mga balita this morning nga nahikay sa atong mga kaubanan sa Radyo Pilipinas, no? Kagahapong adlaw ug karong adlaw mga higala. Puro kalusugan gilusad sa lungsod sa Limasawa, Southern Leyte. Samtang birhen sa lungsod o birhen sa Sogod Immaculada Concepcion usa na kadayusisan shrine ug hapsay sa pagsaulog sa kapistahan sa Inundayan gisiguro sa kapulisan. Samtang DepEd Southern Leyte gipalig-on ang mga pagpaningkamot sa pagpalambo sa functional literacy. Ug sa kalambuan usab sa mga balita nga gihatag ni Vic ni Sir Rod Aberia mga higala gikan sa PIA Biliran. Sumala pa Regional Brigada Eskwela kick-off ceremony sa Eastern Visayas gipahigayon sa lungsod sa Kaibiran karong adlaw. Samtang pagpaligon sa pag-uban alang sa mga programa o proyekto sa edukasyon sentro sa karon nga tuig nga katuyuan sa Brigada Eskwela. Ug dako nga dungog ang pagkapili nga host sa Kaibiran sa 2025 Regional Brigada Eskwela kick-off ceremony matud pa ni Mayor Revita. Mayor Revita. Kiniguban pa mga higala atong masayran sa pagpadadyon sa atong tulumanon dinhi sa atong Sibianan o sa Tibok Eastern Visayas ang atong tulumanon. Good morning, Eastern Visayas. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay, pag may bagyo at sakuna.
serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Good morning, Eastern Visaya. Maupay nga aga. Good morning. Maayong buta. Maupay nga aga. Good morning, Eastern Visaya. Good morning, Eastern Visaya. Yes, balik ta mga higala sa atong panag-uban, sa atong Good Morning Eastern Visayas o para ning adlaw nga Lunes. Sa Lunes, Pitsa 9 ning buwan sa Hunyo 2025. Di na ito makauban ang atong mga sister station sa Calbayog City, si Miss Josette Pretencio, Radyo Pilipinas Borongan, si Miss Sok Aber o gingon man ang atong kauban sa Philippine Information Agency. For today, si Sir Rod Victoria o kining inyong higalag alagad sa kahanginan, Gemma Destriza diri sa Radyo Pilipinas Sogod. Okay, dito maglangay mga higalatak na sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, 28 minutes after 8 in the morning. Good morning kang Attorney Joey Halalon diha sa Calbayog City. Madjong buntag nimo diha. O dito maglangan mga higala para karong buntaga sa atong panag-uban. Good morning, Eastern Visayas. Yes, mga salamat otro Miss Gemma Destrizangan para sa syahan nga balita nga nahikay dide sa Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko Calbayog. Amanda Yihan Port sa Basay Samar operational na. Detalye pamatian naton matikangkan Charmaine Perito. Radyo Pilipinas report. Abrido na sa operasyon at port sa Basay Samar kahuman sang gindumara nga emergency upgrading. Ang bago nga pantalan ang kumarawat dayon mga roro ug light cargo transport vessels tinikangan adlaw Sabado, Hunyo 7. Ungay sa mga ginbuhat nga pagpaupay sa pasilidad, mao ang pagtanggal sa mga ulang, reclamation ug stabilization sa tuna, pagpaupay sa access road, utility line adjustments, pagtindog sa 17-meter port platform ug 28-meter ramp ug presente nga pagbutang mooring structures. Nilalauman nga magiging importante nga alternatibong ruta ini para sa mga cargo truck ug magbugat ng sasakyan nga nabiyahe sa Samar ug Leyte. Linabinayan na nga may mga limitasyon sa San Juanico Bridge. Ang pag-abres ng pantalan inusa nga
dakong napitad para mapalaksi o mapaghaan ang pagbiyahe sa essential goods sa rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Salamat sa nimo reporter, Charmaine Perito. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Samtang didiamo na syudadhan Borongan, adiwaya sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan, manaliwat titikangan adton pagpapadangatan mga balita, nata diton edukasyon o plan balik eskwela interagency convergence nga masiguro nga tukay nga opening of classes pagdudumaraon ng DepEd Borongan nga Eastern Samar Division. Ang detalye tikangkan kasamang Daisy Bilizar. Radyo Pilipinas report. Kung kaparte ang mga preparasyon nga gimpapatuman ng Department of Education para ang pag-abrihan klase, yan ang masulod nga school year 2025-2026, ang Schools Division of Eastern Samar inakatalaan nga magdumara hinoplan balik eskwela kun OBS stakeholders convergence na susundan in press conference Hamilindas Resort and Restaurant dito na alas 10 aga buwas June 10, 2025. Haimbitasyon nga gimpadangat ni Schools Division Superintendent Gorgonio Diaz Jr. Radyo Pilipinas Borongan. Inin may alis sumpayhan ka ng DepEd paningkamot nga masiguro nga ang mga learner o estudyante di ka nga mga pampubliko nga pribadong eskwelahan in masisiguro nga naka-enroll. Panuyo liwatini nga mabaton ang mga problema upan makiana o issue nga sagbo nga na-encounter hit publiko hapag tikang hit school year. Ang okasyon intatambungan haton mga miyembro nga ahensya sugad ang Department of Public Works and Highways, Philippine National Police, Department of Health, Philippine Army, Department of Social Welfare and Development, Bureau of Fire Protection, DOST Pag-asa, Eastern Samar Electric Cooperative ug iba pa nga dako ang papel nga kakaptan. Ini impinaagin paghatagin mga aludaydayan bayan health and safety, peace and order, transportasyon ug iba pa na importante nga mga preparasyon para mga estudyante nga eskwelahan hasyahan nga adlawhan klase dideton June 16. Samtang Borongan City Division an oplan balik eskwela interagency convergence inakaschedule nga buhatan dideton Miyerkules nga adlaw June 11 alauna hitlop High Eastern Samar National Comprehensive High School. Paran Bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Mga salamat kasamang Daisy Bilizar. Good morning, Eastern Visayas. Samtang atong takna mga higala 33 minutos pasado alas 8 sa kabuntagon. Og sa mga balita nga nahikay sa lawak balitanan sa Philippine Information Agency, pinagi ni Sir Rod Victoria para karong buntaga mga higala, PIA Beliran Regional Brigada Eskwela Kick-Off Ceremony sa Eastern Visayas gipahigayon sa lungsod sa Kaibiran karong adlaw. Ani ang detalye sa report ni Sir Rod Victoria. Radyo Pilipinas report. Yes, Sir Rod, please come in. Regional Brigada Eskwela Kick-Off Ceremony sa Eastern Visayas gipahigayon sa lungsod sa Kaibiran karong adlaw. Gipahigayon karong adlaw, Lunes, Pizza 9 sa bulan sa Hunyo ang Regional Brigada Eskwela Kick-Off Ceremony, partikular sa tulungaan sa Kaibiran Central School Speed Center sa Kaibiran Biliran. Nagsugod ang kalayukan sa sayong buntag, alas 6, pinaagi sa pag-abot o pagpangaon pamahaw sa Kabugayan National School of Arts and Trade sa lungsod sa Kabugayan. Diin sa alas 7:30 sa buntag, misunod ang usa ka Brigada Eskwela Caravan o advocacy campaign hangtod sa venue sa Kaibiran. Ang registrasyon sa mga partisipante ipahigayon sa alas 8:30 sa buntag. Ang opisyal ng programa magsugod sa alas 9 sa buntag. Pinasidunggan nga may tambong sa maong selebrasyon sila si Assistant Secretary Celet Tiboroco sa Public Affairs o External Partnership Service o Assistant Secretary Jerome T. Buenbiahe sa Curriculum and Teaching sa Department of Education. Maghatag og kinat message Asik ko samtang si Asik Buenbiahe maghimo sa bayanihan message kauban ang gobernador sa Biliran Gerard Roger M. Espina. Lakip sa mga gipang-highlight sa kalayukan mga pagpresentar sa Brigada Eskwela Model School,
paglunsad sa National Inventory Week, simbolikong turnover sa mga donasyon o commitment pledges, pagpasidungog sa mga nagdaog sa Nestle Program Contest, pirmahanay sa Memorandum Agreement o Pledge of Commitment. Pagkahuman sa programa aron na sa mga school visits o monitoring activities sa napiling mga eskwelahan sa Kapugayan ug Kaibiran. Diin ipagayo ng anti-bullying sessions, health screening, school inventory, paglimpyo o pagrepaint, minor repairs, pagtanom og kahoy, paghinabi sa piti ug uban pang organisasyon. Kini nga brigada eskwela usa ka konkretong halagway sa panagiusa ug bayanihan sa mga magtutudlo, ginikanan, LGU ug stakeholders aron andam ang matulungan alang sa maabot nga pagsugod sa klase karong Hunyo 16. Gikan sa Philippine Information Agency Biliran, Rodrigo Victoria. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Yes, salamat Sir Rod sa imong report. Samtang diri sa atong lalawigan sa Southern Leyte para karong adlaw sa mga informasyon nga atong mapadangat sa atong mga kaigsunan para ning adlaw nga Lunes. Parokya Porok Kalusugan gilusad sa lungsod sa Limasawa, Southern Leyte. Ani ang detalye sa report ni Jevic Epez. Radyo Pilipinas, report. Yes, no, Jeff, please come in. Opisyal nga gilusad sa isla sa Limasawa, probinsya sa Southern Leyte niadtong Hunyo 3, 2025 ang Porok Kalusugan usa ka inisyatiba nga nagtumong sa paghatod sa mga batakang serbisyong panglawas ngadto sa mga komunidad ilabi na sa mga hilit nga mga lugar. Ang unang hugna sa Porok Kalusugan gipahigayon sa Barangay Triana, din gihatagan og daghang libreng serbisyong medikal ang mga residente. Kini usa sa nagpapatuod sa padayon nga paningkamot sa LGU Limasawa ug sa Department of Health sa pagpaduol sa serbisyo sa katawhan ug pagpaligon sa ilang kahimsog. Nakapahimlos ang mga residente sa isla sa mga mosunod nga mga serbisyo atol sa nasoy nga kalihukan. Libreng konsultasyong medikal, pagsusi sa risgo sa non-communicable diseases, pagkuha sa blood pressure o random blood sugar, pagpangapod-apod og dental kits, paghatag og jerrycans og maternity bags, konsultasyon alang sa Sweethearts Club, pagparehistro og profiling para sa PhilHealth, tambag og serbisyo alang sa mga kabatan-unan og aduna usab gipanghatag nga libreng medisina. Gipasalamatan ni Mayor Melchor Petracorta ang mga personalidad og institusyon nga mitabang para sa pagkamalampuson sa nasoy nga aktibidad. Ilabi na sa mga punong barangay sa Triana, Magallanes ug San Agustin, mga miyembro sa Porok Kalusugan kon PK Team, Provincial Department of Health Office, Limasawa Rural Health Unit nga gipanguluhan ni Dr. Joyce Ann Masigan uban sa mga personnel niini. Ang LGU Limasawa nagplano pa og dugang mga susamang kalihukan ilaw sa Porok Kalusugan aron mas daghan pa ang matabangan og masiguro nga walay mabiyaan sa serbisyong panglawas sa isla. Balita gikan sa isla sa Limasawa, probinsya sa Southern Leyte, para sa Bagong Pilipinas, Jevic Epis, Radio Pilipinas, Radio Publiko. Takna sa Radyo Pilipinas, 38 minutos pasado alas 8 sa kabuntagon. Good morning, Eastern Visayas. Samtang balik dide sa RP Calbayog, World Ocean Day gin sa linurog sa syudad San Calbayog, pinaagi sa synchronized coastal cleanup drive sa ngatanan nga mga barangay. Detalye adi sa akon report. Radyo Pilipinas, report. Sa pagproteher sa natural nga bahandi san kadagatan, kinsa linurog sa syudad San Calbayog, ang World Ocean Day kakulob Hunyo 8, 2025, pinaagi sa synchronized coastal cleanup drive sa ngatanan nga barangay. Ginpangunahan ang selebrasyon sa City Solid Waste and Management Office o CSWMO nga nagdumara sa nalipot nga programa sa Barangay Karayman como opisyal nga pagtikang sa aktibidad. Durante sa programa, gindayaw ni Mayor Raymond Uy ang kooperasyon sa tanan nga nakiusa nga nagpasalamat siya sa era dedikasyon para sa pagproteher sa kalibungan. Dugang paniya nga ang higayon in simbolo sa tinuod nga panindugan para sa mas sustainable nga kabubuwason. Sa tema nga Wonder Sustaining What Sustain Us, nagbarublig ang mga magkadrodilain nga sektor sa komunidad, sugad sa mga mulupyo sa tagsa-tagsa nga barangay, empleyado sa LGU, estudyante, kabatan-unan,
NGO, ngan iba pa nga ahensya sa gobyerno para sa paningkamot nga mapanalipdan ang kadagatan. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretencio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Aton oras, 20 minutos nila nagpapabilin antes mag alas 9. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Kadugangan nga balita, tikang didhamon na DYS Radyo Pilipinas, Borongan na natad ditong agrikultura por luminos 350,000 pesos. Kitahan mga pagrag-uma, Hasan Policarpo, Eastern Samar, ipinaagyan DA SAD program. Ang detalye, tikang kankasamang Dayan Camplon. Radyo Pilipinas, report. Inabot to por lo menos 350,000 pesos at doon nga bugusan nga kantidad nga na-generate nga income han mga parag-umahan Bangon, Alugan, Tanawan, Santa Cruz, Corn and Cassava Farmers Association or BATS CCFA. Inindidan ira sobra sa katuwing operasyon na gindudumarang pakabuhian, ipinaagihan ang Layer Production Project. Gikan ang Special Area for Agricultural Development or SAD Program Phase 2 ng Department of Agriculture. Ini nga sabi nga kita na generate gikan han ira nakarawat nga poultry inputs. Ngayon lalakipan hin 408 heads hin ready-to-lay chickens. Feeds nga iba pa nga inputs nga nagkantidad hin 890,957 pesos. Hakabugusan hadun tuig 2023. Asobra tuig nga operasyon, hiray naka-generate na sabi nga kita nga naging pamaagi naman nga makapag-expanded dun ira egg farming din hiray nakapalitin kadugangan 244 heads in ready-to-lay chickens. May babaruan nga nasosasyon ng kukumponerhin na 32 nga mga miyembro. Din dako nga bulig dun kita hantag sa nga pamilya nga daha kada miyembro. Lain-lahin nga nasosasyon ni nagpapadangit gihapon ng tambulig nga daha ira komunidad. Ipinaagihin community service o charitable works suganhin feeding program nga daha mga kabataan, tree planting and coastal cleanup activities ug iba pa. Sigun pa kan Mr. Roger Ortigesa, presidente ng sabing asosasyon, anira kitan gini-divide para magkamayad budget para ha community service. 60% ini in savings, 30% in para dividend, 5% emergency fund, ngan 5% liwat para hiton miscellaneous. Din nila kinukuha iton budget ha mga serbisyo ha komunidad. Impormasyon hikay pinaagihan Department of Agriculture, Eastern Visayas. Para Habagong Pilipinas, Dayan Camplon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Damo nga salamat kasamang Dayan Camplon. Good morning, Eastern Visayas. Samtang sa dugang report ni Sir Rod Victoria, sumala pa pagpaligon sa panag-uban alang sa mga programa o proyekto sa edukasyon sentro sa karon nga tuig nga katuyuan sa Brigada Eskwela. Ani ang report ni Sir Rod Victoria gikan sa PIA Biliran. Radyo Pilipinas, report. Yes, Sir Rod, please come in. Pagpaligon sa panag-uban alang sa mga programa o proyekto sa edukasyon, sentro sa karon nga tuig nga katuyuan sa Brigada Eskwela. Sa mensaheng ipasa na Information Officer Ryan G. Hapay sa Department of Education, Schools Division Office o STO sa probinsya sa Biliran, gipadayag ni Dr. Roberto N. Mangaliman, Officer in Charge, Schools Division Superintendent, nga ang pagpagayon karong tuiga sa Brigada Eskwela nagtinguha sa pagpaligon sa panag-uban tali sa regional o lokal nga mga kaabag. Lakip ng mga lokal nga pagamanan, non-government organizations o pribadong sektor pinagi sa pagpasundayag sa ilang aktibong partisipasyon sa nagalaing mga proyekto o programa sa edukasyon. Matud pa ni Dr. Mangaliman, kini ang ikaduhang higayon ng STO sa Biliran, may host sa regional nga Brigada Eskwela kick-off ceremony. Gidugang paniya nga pinagi sa mga kalihukan, posible isab nga daghang bagong volunteers o stakeholders ang maglihok. Mga mahimong malungtaron nga mga kauban sa mga kalihukan sa edukasyon. Gipasabot usab ni Dr. Mangaliman nga ang pagpahigayon sa Brigada Eskwela kick-off sa Biliran, dako ikatabang sa pagdasig sa mga lokal nga magatambayayong o sa pagpahimangno sa ilang dakong papel sa paghatag o sa pasyenteng edukasyon sa mga magtutungha.
Gikan sa Philippine Information Agency Biliran, Rodrigo Victoria. Good morning, Eastern Visayas. Yes, ang salamat. Si Rod sa imong report. Good morning, Eastern Visayas. Samtang balik diri sa atong lalawigan sa Southern Leyte para karong adlaw mga higala sa dugang nato nga report labi na sa mga activities kagahapon. Ang atong Birhen sa Sogod Immaculada Concepcion usa na ka diocesan shrine ani ang atong report. Radyo Pilipinas report. Sa balitang lokal, usa ka solemn declaration ang gihimo kagahapon sa hapon dinhi sa lungsod sa Sogod sa Diocesan Shrine sa Immaculada Concepcion, Birhen sa Sogod sa La Purisima Concepcion. Ang pagdeklarar gipangunahan ni His Excellency Most Reverend Precioso D. Cantillas, SBDDD uban sa mga kaparian sa Diocese sa Maasin o gipangunahan ni Reverend Father Merwin Canglion dinhi sa lungsod sa Sogod, isip Cora Paroko. Suma pa ni Bishop Cantillas nga namugna ang simbahan sa Sogod sud na sa 156 ka tuig atol sa fiesta sa Pentecostes ug ang pagka-diocesan shrine sa Immaculada La Purisima Concepcion pagbuot sa labaw makagagahom. Ang parokya sa Sogod gipangunahan ni Reverend Father Merwin Canglion uban sa mga kaparian ug usa ka dakong motorkada ang gihimo kagahapon palibot sa parokya sa Sogod din gisalmutan kini sa tanang mga parokyano sa Immaculada Concepcion. Sa pagkakaron aduna nay 50 ka parokya ang tibok diocese sa Maasin ug mas dako pa kini kaysa probinsya sa Southern Leyte. Balita gikan sa parokya sa Immaculate Concepcion Parish din sa lungsod sa Sogod, isip bagong diocesan shrine sa Immaculada Concepcion ang Birhen sa Sogod. Kini si Gemma Destriza, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Tak na sa Radyo Pilipinas, 47 minutos na pasado alas 8 sa kabuntagon. Good morning, Eastern Visayas. Pride Month celebration manilampuson nga ginlansar sa Calbayog samtang Rainbow Care Project ng Pride Walk igintumara. Detalye adi sa akon report. Radyo Pilipinas report. Manilampuson nga ginlansar ang Pride Month celebration sa syudad San Calbayog, pinaagi sa Pride Walk nga kundiin nagparade sa syudad ang mga miyembro sa LGBTQIA+ community ug giragin pakita anira makulay ug magarbo nga mga bado ug costume nga nagpapakita sa nira pagka-proud sa identity ug personalidad ngan panawagan sa pagkilala ug respeto sa era katungod. Samtang kadungan sa kick-off parade, ginbuhat liwat sa Barangay Migara ang Rainbow Care Project na nagpadangat sa mga libre nga serbisyo, sugad sa haircut, eyebrow grooming, bulong, sugad sa vitamin B and vitamin C, upod pa ang libre nga HIV testing, ng group discussion may tungod sa HIV awareness. Ginpangunahan ang serye sa mga aktibidad sa Baysay Calbayog sa kolaborasyon sa LGU Calbayog, Samar Provincial Government ng City Health Office. Nagpaabot naman sa pasasalamat ang mga nag-organisa sa aktibo nga partisipasyon sa publiko. Ginlalauman nga pinaagi sini, mas makikita pa sa publiko ang importansya sa mga miyembro sa LGBTQIA+ community sa sosyedad. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretencio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Aton oras, 49 minutos sa naglabay sa alas 8. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Yes, may dapat kita 11 minutos antes an alas 9 nga nadya namong kadugangan nga mga balita. Laki pini nga notisya ang mga iginandam nga aktibidad ang lokal nga pamunuan kasumpay ito na amon di pagselebrar han ika-18 nga charter anniversary celebration han syudad han Borongan. Yan na nga adlawan Lunes adtun ultimo nga adlaw han pangarawat han aplikasyon para adtun kasalang bayan
2025. Sangli dinauhag ni Miss Maria Luisa Asol III, Civil Register Officer ng Siyudad ng Borongan, adton mga interesado mag-join ng Kasalang Bayan 2025 in magpalista na gilayon na irabuhatan para aber andam liwat hiton CCRO adton gingkikinhanglan nga mga dokumento. Lakip na din adton live birth certificate, certificate of residency, certificate of singleness tikang barangay og valid ID ngan kinahanglan mag-upod an magtiayo na pagpalistan magpapakasal sigon pa kan Miss Asol ngan utro nga giyan auhag ni Miss Asol adton magpapakasal nga umatender hito na pagdudumaraon nga pre-marriage counseling ang City Population Office nga pagbubuhaton na Rayupan Gym Barangay Campisaw hiton Hunyo 16 alas 8 hit aga ngan kinahanglan liwat magtanom por lo menos na pulo nga punong kahoy ang magpapakasal. Ini nga Kasalang Bayan 2025 in pagbubuhaton na Baybay Boulevard didahiton alas 8 hit aga hiton Hunyo 17. Ngan ini nga aktibidad dinupod ang nagpakalinya nga mga buruhaton na pagsalinurog ang ika-18 nga Charter Anniversary Celebration ng Siyudad ng Borongan yana nga bulan ng Hunyo para sa Bagong Pilipinas, Sok Aberia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Good morning, Eastern Visaya. Samtang balik sa mga balita gikan sa Philippine Information Agency Biliran, pinagi ni si Rod Victoria, dako ang adungog ang pagkapili nga host sa kaibiran sa 2025 Regional Brigada Eskwela Kick-Off Ceremony matud pa ni Mayor Revita. Ana report ni Rod sa Rod Victoria. Radyo Pilipinas report. Yes, Sir Rod, please come in. Dako nga dungog ang pagpili nga host sa kaibiran sa 2025 Regional Brigada Eskwela Kick-Off Ceremony matud pa ni Mayor Revita. Gibati ni Mayor Odessa Revita ang dako nga dungog pagkaibalo nga napili ang lungsod sa kaibiran isip host sa 2025 Regional Brigada Eskwela Kick-Off Ceremony karong adlaw Lunes, Hunyo 9. Alang sa kagamay o gyano nga lungsod, kini nga pag-ila usa ka dako nga pahinumdom sa unsay makabot sa usa ka nagkausang komunidad matud pa ni Mayor Revita. Gipahibalon ni Revita ang lokal nga pagamanan sa kaibiran uban sa koordinasyon sa Schools Division Office sa Biliran, Provincial Government sa Biliran ug uban pang makauban sa kalihukan nagtilabangay ang trabaho aron masiguro ang galampusan sa Regional Kick-Off sa Brigada Eskwela karong tuiga. Ang Brigada Eskwela o sa katinuig nga programa sa Department of Education nga nag-awag sa komunidad sa pagpangandam sa mga tunghan alang sa umabot nga klase pinagi sa bayanihan ang voluntaryong serbisyo. Gikan sa Philippine Information Agency Biliran, Rodrigo Victoria. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Na sa Radyo Pilipinas, 53 minutos pasado alas 8 sa kabuntagon. Ug balik diri sa atong lalawigan sa Southern Leyte para sa atong mga balita karong buntaga mga higala fun run ipahigayon sa inunangan subay sa 172 nga anniversary. Ana report ni Aljon Malot. Radyo Pilipinas report. Yes, Dong John, please come in. Magpasiugda ang Kabalikat 507 Hinunangan Chapter ug Fun Run karong maabot nga Hunyo 15 nin tuiga. Kini kabahin sa 177 nga founding anniversary sa Hinunangan Southern Leyte. Nasairan nga gibahin sa tulo ka kategorya ang maong kalihukan nga gilangkuban sa 3 kilometers, sa 5 kilometers ug 10 kilometers. Gitaho nga 250 pesos ang bayad alang sa mga sayumag parehistro ug 350 pesos alang sa mga walk-in. Lakip sa madawat sa mga mosalmot ng event t-shirt ug finisher's medal. Samtang hatagan usab og cash prize ang mga manguna sa mong fun run.
Balita gikan sa lungsod sa Hinunangan para sa Bagong Pilipinas, Aljon Malot. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Yes, ang salamat Aljon Malot sa imong report. Takna sa Radyo Pilipinas, 54 minutos pasado alas 8 sa Kabuntagon, Philippine Standard Time. Good morning, Eastern Visayas. Yes, balik nila sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Calbayog, Department of Information and Communications Technology, ginlansar ang e-Gov kiosk sa Calbayog City Samar para sa mas malaksi nga public service access. Detalye pamatian naton sa report ni Charmaine Perito. Radyo Pilipinas report. Opisyal na ginlansar sa Department of Information and Communications Technology, DICT, ang e-Gov kiosk na mabibilngan at ubangan sa Calbayog City Hall kung maparte sa paningkamot nga pahilawigon ang digital access sa mga serbisyo sa gobyerno. Ang self-service kiosk ang nagsaserbe nga centralized platform kundi pwede ma-access sa mga tao ang iba-ibang government services o impormasyon sa mas malaksi ug magaan nga pamaagi. Nagatender sa aktibidad sa Calbayog City Mayor Raymond Uy ug mga opisyal tikang sa DICT ungay sa Cosme Susito Jr. nga mao ang e-Gov PH Regional Alter Focal Person, Engineer Edberto Fersoza, Samar Provincial Officer, ug Clement Chris Abigar, e-Gov Help Desk Staff, kaupod liwat sa Attorney Michael Costello, San Calbayog BPLO, ug IT Consultant Mark Naga Mau. Ang paglansar sa e-Gov kiosk ang pitad pakadto sa mas moderno nga serbisyo publiko ug parte sa ginduduso nga Smart City Initiative sa Calbayog City. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Salamat Charmaine sa imo balita. Bueno, Mrs. Gemma nga Miss Sok, nga da, nagtatapos sa naman partisipasyon dito sa aton taramdan. Good morning, Eastern Visayas. Asyadton kabugusan sa mga balita nga nahikay tikan gide sa RP Calbayog nga mag-uuna na kami manamilit Salamat nga damo sa nga tanan nga namati sa aton yan salamat sa aton mga nakaupod nga aton sister stations kanda Miss Gemma nga Miss Soka Berea nga of course aton nakaupod aton kasugbong sa PCO nga si Sir Rodrigo Victoria nga salamat liwat sa ako nakaupod nga news contributor yan nga aga si Charmaine Perito nga of course damaliwat nga salamat sa aton nakaupod sa Master Control, si Engineer Francis Morne Balvez, si Kuya Israel Ezra Tarongan, si Kuya Israel Gonzalez. And once again, mga salamat sa mga namati yan subaybay gihapon kami niyo, boss nga adlaw, sa parehas nga oras, ngan parehas nga estasyon. Sa ngalan sa nato nating station manager, Hinaro Navilon, ako niyo na kaupod yan ang Lunes nga desyon sa naton taramdan. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Yes, 2 minutos na la, alas 9 na. Kami di Dia Syudad ng Borongan, naging imbitar kami iyo nga makiisa, magkitaan aton amon ikinakasa nga Cultural Heritage Art Exhibit. Nagpapadayon niya na aton Cultural Art Exhibit na gindudumara iniha Morawon Tilang Park, Syudad ng Borongan, nga dapahiton Hunyo 13. Agin abrihan ini di dahan kelukhan Biyernes Hunyo 6. Hindi exhibit agin dadasigan obra maestra nga paintings of handicrafts and local artists ng syudad kundi intuyo nga mahipakita makilala nga miundong ang riko nga tradisyon kultural ug identidad ng syudad ng Borongan ipinaagihan talento ng local artists nganhan mga tagduso ang advokasya kultural. Gindudumara ini nga Cultural Heritage Art Exhibit ang lokal nga pamunan ng syudad ng Borongan ipinagit Cultural Heritage Unit sa ilarum hit City Population Development Office kapartner syempre adon Sirac Arts Group, Borongan Visual Art Group ug ang Department of Trade and Industry DTI Eastern Samar nga nini kami liwat diya DYS Radyo Pilipinas Radyo Publiko Borongan mananamilit na nga ngaranhan bugos nga persa han iyo mga kapamilya han sabi nga estasyon hang agin mamayuy ito naman ni Sam Ate Ruth Rivera Abunda kan Chapter Cudes kan Kuya Buboy nga na naton didi ka partner sa Lawaki Engineer Coach Chauffeur
ngan at least po damo nga salamat ngan syempre hantig kontributoran mga balita hira ko RP Daisy Laluza Bilisar ngan ko RP Dayan Camplon. Salamat. Good morning, Eastern Visayas. Yes, sa tutak na mga higala, 59 minutos pasado alas 8, so manamilit na ta. Yes, Miss Suzette? Okay, na namilit na. Okay, sa langalan ni Rod, Victoria sa radyo, sa PIA Biliran. O thank you sa itong panag-uban karon Radyo Pilipinas Kalbayog ni Ms. Suzette Pretensio. O gingon man sa Radyo Pilipinas sa Borongan Eastern Samar, Miss Sok Aberia. O gikan diri sa itong lalawigan sa Southern Leyte, sa itong Radyo Pilipinas Sogod. Uban ka na to sa Master Control, si Noel Palugod. Sa itong mga frontliners, sila si Aljon Malot, Miss Dalia Abiera Orit, Ruel Bugnos Jr., Miss Ria Mikati ug Jevic Epis. Sa pagpanguna sa itong station manager Dudens Alaras, kinigihapon ang yung higalag-alagad sa kahanginan Gemma Destriza alang sa itong panaguban sa itong tulumanon. Good morning, Eastern Visayas. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.